Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito po ay isang sorpresa na nangyari ngayon sa Pilipinas, Lunes, Nobyembre, 2025, mga ka-plastic. So, isa pong sorpresa ito para sa mga taong nag-e-expect na darating yung matinding bagyo, which is yung bagyong Uwan, na napakalaking bagyo na kayang sakupin yung Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-plastic. So, marami ang mga bagay na hindi ka panipaniwala at mga bagay na may mga nagko-contradict sa mga lumalabas ngayon sa social media. Isa sa mga dahilan kung bakit ang tawag dito is parang nagdedebate sila kung ano ba talaga yung nangyari, bakit nawala ang bagyong Uwan. As of now kasi nandito po ako sa Marikina at kalmado na po ang klima ngayon, umaaraw na. 'Di ba? Sa malaking himalayon, mga ka-plastic. So panoorin natin yung actual footage ng video na kung saan yung mata ng bagyo ay nagbistulang nalusaw pagka-landfall niya sa area sa land sa isla ng Pilipinas, sa Luzon. Ito po yun. I-speed natin muna. Slow muna natin. Ito po yun. Yan. Kung makikita nyo, mga ka-plastic, yung mata ng bagyo napakalaki. Ngayon, nung sumalpok na po yung mata ng bagyo sa portion ng east-southeast ng portion ng Luzon, ay naglaho po yung mata ng bagyo. Isang malaking himalayon, mga ka-plastic. Diba? Yan o. Kung mapapansin nyo, ayan, yung mata ng bagyo napakalaki. Pagsalpok niya po doon, ay biglang naglaho po yung mata ng bagyo pagdating sa Central Luzon. So marami nagsasabi na dahil to sa kabundukan ng Sierra Madre. Yan yung dahilan kung bakit nawala ang mata ng bagyo ng Uwan. Can you imagine ang power ng kabundukan dito sa Pilipinas? Kung ikukumpara nyo po yung bagyo sa China, Japan at sa Amerika, bagamat sobrang lakas din doon, pero ang dahilan kung bakit malakas ang kanilang bagyo sa lugar nila ay dahil mapatag yung kanilang lugar, mga ka-plastic. Diba? Mapatag ang kanilang lugar gawa ng wala silang kabundukan. Even na may kabundukan sa lugar nila, pero hindi ganun ka-gelled kagaya ng nakikita nyo po dito sa Pilipinas. Diba? Sa malaking pasasalamat natin sa Diyos na siya mismo ang naglikha niyan. Lumikha siya ng mga kabundukan sa bawat bansa. At yun ang kanilang naging proteksyon para sa matinding bagyong dumadating, mga ka-plastic. Sabi nga nila, yan, Sierra Madre ang dahilan. Ang kasamaan palad, sa kasamaan palad, kung halimbawa yung mga local government, especially ang mga DPWH, ay gagawin lang nilang condominium yung lugar, di ba? Minsan ginagawa nila ng resort. Yung mga resort nilalagyan nila yung mga karatig bundok. Kung mapapansin niyo yung nangyari sa Cebu City, di ba? Mga ka-plastic. May some part of lugar ng Cebu City na merong kabundukan doon na nilagyan nila ng mga resort sa bawat
layered ng bundok. Kaya yun ang naging dahilan na rin maybe kung bakit biglang bumaha ng malaki doon sa lugar nila. Parang kumbaga sinumpa yung Cebu. Bago pa nangyari yung bagyo ay nagkaroon ng matinding lindol sa lugar. Kumbaga wina-wash out na po yung mga tao sa Cebu. Kasi nga dahil sa mga kasakiman ng taong bayan na mga gobyerno dyan, yung mga negosyante, dahil mahilig sila mag-build up ng mga buildings, mga resort at kung ano-ano pa. Diba? Kaya yun ang naging sanhi. Diba? Kumbaga, parang parusa sa Diyos. Mula sa Diyos ang mga ginawa nila, mga kaplastic. So ito po yung pinag-iinalaan o pinoprospect ng mga tao kung bakit nawala ang bagyong Uwan. Ito yun. Ito po yun. Sierra Madre Mountains na napakahaba ng napakahabang bundok yan ng San Luzon. Pangalawa dito yung Caraballo Mountain Range. Diba? Napakalaking bundok yan. At ang pangatlo yung Cordillera Mountain Range. Can you imagine kung wala yung tatlong bundok na yan, mga kaplastic? Malamang mga kaplastic tayo mga Pilipino ang magdedusa sa mga yan. Malaking pasasalamat lang tayo na napakaganda ng likas yaman natin dito sa Pilipinas. Kaya marami several of countries na nang-iinggit sa atin dahil tayo yung pinaka most tropical country in the whole Asia. Maging ang mga Amerika ay namamangha sa ating isla. So, sa kasamaang palad, hindi natin pinipreserve o inalagaan at pinoprotektahan ang kabundukan. Bagkus, nilalagyan pa natin ng mga buildings at resort. Diba? At may mga mining pang nangyayari. Hinahalukayin natin yung kabundukan, mga kaplastik. Kaya kung mapapansin nyo, marami rin nagpo-post about sa Sierra Madre. So that means na siya talaga ang nakatulong na ma-prevent ang impact ng bagyo dito sa Pilipinas. So napakalaking tulong talaga ang kabundukan. Kaya kung mapapansin nyo kung bakit ngayon ang mga ibang mga lugar natin ay binabaha na, like Antipolo City na dati hindi binabaha, ngayon binabaha na dahil kung makikita nyo po sa bandang parte ng Pagray sa Antipolo ay nagtatayo na po sila ng mga condominiums doon at may mga quarries po doon na hinahalukayan nila dahil nandun kasi yung mga graba, mga minahan ng mga graba, minahan ng kung ano-ano na kinakalbo nila magpahanggang ngayon. Kaya magtataka kayo bakit ang Antipolo binabaha. Samantala way back early 2000 hindi binabaha ang Antipolo. Ngayon from 2022 hanggang ngayon ay mapapansin nila na bakit parang tumaragasa na po ang tubig sa Antipolo. Yun ay dahil makikita nyo po pag nagagawi kayo sa mga lugar na yan ay marami na po mga buildings and resort at the same time may mga quarries po doon na hinahalukay nila at ginagawa nilang minahan ng mga graba at mga tiles. Diba? Mga minahan ng mga bato, mga marble type. Yan ang dahilan kung bakit. Diba? Nakakalungkot yun. Tao ang sumisira ng kalikasan, tayo rin ang nagsasakripisyo. Diba? Even na mga mayayaman apektado dito.
kasi nasa iisang lugar lang tayo. Pero sabi naman ng isang vlogger na ito, sino ba to? Pangalan nito si Josh Morgenman na isang American storm chaser ay kinontra yan, mga kaplastik. Kinontra niya dahil hindi daw makatotohanan ang pinaniniwalaan ng mga Pilipino na pinoprotektahan tayo ng 3 bundok. Diba? Ang dami natawa sa comment. Sierra Madre, diba? Hindi daw totoo yun. Diba? So, sabi sa comment, Sierra Madre doesn't stop the typhoon, pero it really helps na mabawasan yung lakas ng hangin at ulan bago tumama sa mga lowland areas. Hindi siya magic shield, pero malaking protection pa rin. So binawi pa rin niya yung comment. Hindi naman kasi sinabing totally na nalelesen lang niya yung impact ng bagyo. Kasi ang laking tulong talaga ng kabundukan. Hindi kasi kayang ipaliwanag ng siyensya ang hiwaga ng kalikasan. Ang tanging Biblia lamang ang makakapag-eksplika kung bakit may ganun, diba? Eto, sabi nga ni Rachel, sige, dapat nga din bigyan pansin na talaga mga ATAS sa bundok. Dahil sila din mismo masipag magtanim doon at sila ay nakakasurvive kahit hindi siya bumaba at mamalengke. Pagkus sila ang naglalako ng sarili nilang tanim. Well said. Bukod sa nakakaprotekta pa, nakakakuha pa tayo ng food source mula sa kanila. Kaya nga na-disappointed tong si Josh yung vlogger na storm chaser. Ina-expect niya na makakaranas siya ng matinding bagyo ngayong Lunes. Pero walang naganap. It's a prank. Sabi nga ni CJ, maybe it's a kindly disappointed because he maybe expected worse scenario. Not knowing we have natural shields in order for a typhoon weekends before hitting cities. What's on your thoughts? Diba? Simple lang, mga kaplastik. Na-dispaya lang si Josh. Si George Morgan na storm chaser na mahilig maghabol sa mga trahedya sa iba't ibang panig ng mundo. Akala niya for the views Na-prank tuloy siya, di ba? Na-prank katuloy ni Typhoon Huan. Di ba? Kasi alam mo kasi mga kaplastik, hindi mo pwedeng ikambal ang siyensya ang hiwaga ng Biblia o himala ng Diyos, mga kaplastik. At siguro maybe dahil na rin sa dasal ng mga tao, dahil kahit sa kabila ng napakaraming toxic dito sa Pilipinas at napakaraming demonyo na contractors, mga senador at mga kongresista na nagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan na dapat mapupunta sa magandang proyekto like flood control project, ay hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos kahit may mga ganong nilalang nagarapal sa pera. Diba? Sa pamamagitan ng bundok ng Sierra Madre at sa mga dasal ng tao dito sa Pilipinas ay himala na nalusaw ang ang Typhoon Huan. Diba? Diba? Kung mapapansin nyo, bibihira lang mangyari to sa buhay sa history ng Pilipinas na ang pinakamalaking bagyo na dumating na dapat ngayon ay nawala. Diba? Na-prank tayo ng media. Ang daming nagpanik nung nakaraang Sabado, nagsisiparking sila doon. Tapos bandang uli, ayun, prank.
So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.